kayong matakot, i-enjoy nyo kung ano yung ngayon. And be more open, be more responsible. Alam mo na hindi makakatulong sa growth mo, kailangan mo na i-cut. Huwag ka magpapadala sa pressure ng mundo. Try to build boundaries. Mag-focus kayo sa kung anong meron kayo ngayon. Is wag niyo i-compare yung buhay niyo sa ibang tao. Iba tayo, guys. God designated different timelines. Hindi niya tayo ginawang magkakaparehas. And we have our own journey. May nangyaring bad things sa'yo, pero hindi matutumbasan na ng good things na bibigay sa'yo ni Lord. Priority niyo yung time with Him. Lagi kayong mag-pray. Be grateful. Mas mag-focus kayo sa blessings na meron kayong. Hi everyone! It's Selena and welcome back to my channel. For today's vlog, hindi po tayo magta-travel. Nag-uusapan tayo na topics, certain topics na ito, yung mga sinuggest ng aking IG friends. And thank you so much kasi kung hindi nyo nilagyan yung suggestion box ko sa story ko, wala akong content today. Thank you Marian, Pia, and Kathleen. Thank you sa pagbibigay ng mga topics. Very interesting lahat ng binigay nila and sobrang excited na ako pag-usapan to today. First, yung adulting transition. Very challenging siya, lalo na pag narinig mo pala yung adulting, parang nakaka-overwhelm. And especially, super nakaka-relate ako as a 24-year-old woman. Ito na yung entering talaga ng adulthood phase. At first, talagang andyan yung parang matatakot ka. Lalo na pag pag naranasan mo na talaga siya, ito na talaga yung hindi pala madali. Sa experience ko, ang dami kong na-realize, sobra, na kailangan mo mag-mature, maging independent, maging responsible. In a serious matter na talaga to Kasi, kailangan mo na maging attentive sa mga paligid mo, sa actions mo. Hindi na pwede yung bahala na. Kasi na to dito na talaga magbe-base yung future. Parang binibuild mo na yung future mo na. Pag yung ugali mo before na bad habits or alam mo na hindi makakatulong sa growth mo, kailangan mo na i-cut. Para dito na, seryoso na talaga to. Kailangan natin mag-seryoso sa life. Ang pagiging adult, kailangan mo talaga maging strong. Doon na pumasok yung mag-a-admire ko sa mga tao sa paligid ko, especially sa parents ko. Kasi nag-flashback lahat na kung ito yung mga pinagdadaanan ko now, for sure na pagdaanan din nila ito before. And hindi siya madali. Diba? Parang ang galing na blessed din ako na napapaligiran ako ng mga ganong people na strong, na alam mo yun, na nililook up to ko, na naging inspiration ko in life. Na yun nga, nakaka-overwhelm siya, pero since meron akong mga tao sa paligid ko na nakakapagbigay ng inspiration sa akin, isa yun sa dahilan para ma-encourage ako na huwag matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang magstay sa fear na ang dami ng responsibilities, ganyan. Parang enjoyin mo, be brave, na to face na ito na yung era ko ngayon. Na enjoyin natin. Kasi pag nagpadala tayo sa takot natin, hindi natin ma-appreciate kung ano yung ngayon. Kasi isip tayo ng isip ko ano yung pwedeng mangyari in the future. Pero kung mag-focus lang tayo sa kung ano yung binigay ni Lord sa atin now, alam mo, sobrang daming reason para maging grateful. So, about adulting transition, huwag kayong matakot, i-enjoy nyo kung ano yung ngayon. And be more open, be more responsible sa mga decisions nyo, sa actions nyo. Discipline yourself, and then be responsible. Decide na nag-iisip ka maigi. Huwag ka magpapadala sa pressure ng mundo. Try to build boundaries. Mag-set ka ng boundaries sa self mo. Kunyari, may nakaka-distract sa'yo, so huwag mo na yun gawin. I-cut mo na yun. Kunyari sa social media, like me,
sobrang distracting kasi din ng social media now. Ako, natutunan ko talagang i-lessen talaga yung screen time ko. Kasi minsan doon ako nakakuha ng anxiety. So, pag alam ko na wait lang, hindi na to healthy, bitawan yung phone. Magpo-focus ako sa mga bagay na mas alam kong mag-grow ako. Spend your time mostly sa alam nyong makakatulong sa sarili nyo. Like, doing exercise, read books, then jog or walk outside. And also, ang sobrang important ng health. Like, take care of yourself. Super important yan. Dito na papasok yung second topic. How to have that I don't care what others will say mindset. Para mawalan ka ng pake sa mga paligid mo. I mean, sa mga nonsense voices na kasi parang lagi nating iniisip ko ano sasabihin ng iba. Para maiwasan nyo yun, focus on yourself. Focus on your life. Kaya nga tayo may kanya-kanyang buhay para asikasuhin yung sarili nating buhay, hindi yung ibang buhay. Para hindi kayo ma-distract sa mga thoughts na ano kayong sasabihin ng iba. Focus kayo sa sarili nyo. Focus kayo sa ginagawa. Focus kayo on your own journey without the need of knowing what other people will say. Kasi it doesn't matter as long as you're doing your best, doing good things, and you don't harm anyone, then you're on a right track. Alam nyo guys, pag nag-focus tayo or nag-depend tayo sa ibang tao, sa mga sasabihin ng ibang tao, sobrang nakakabaliw siya. Kaya, please, wag nyo nang gawin. I mean, oo, hindi siya madali, pero learn to try in focusing on your own journey. Like, romanticize your life. Be grateful on little things. Mag-focus kayo sa kung anong meron kayo ngayon. Huwag nyo i-compare, please. Huwag nyo i-compare yung buhay nyo sa ibang tao. Kasi magkakaiba tayo, guys. God designated different timelines. Hindi nyo tayo ginawang magkakaparehas. And we have our own journey. Kaya we must trust on Him. At dito na papasok yung third topic, your faith journey. Or something like your first encounter with God. Okay. I'm blessed kasi I have parents na pinalaki kaming malapit na kay Lord. Like, ever since na bata kami ni Kuya, lagi kami nagsisimba every Sunday. Then, pag Holy Week, nag-Station of the Cross kami, or Visita Iglesia, then madalas rin kaming nagro-rosary. Like, na-open na yung mind namin doon. So, definitely, bata pa lang kami, kilala namin si God. But then, hindi naman porket kilala si God, parang strong na agad yung relationship. Since bata pa nga, di ba, mababaw pa yung pag-iisip. Hindi pa ganon. First encounter ko with God, na masasabi kong talagang memorable, yung mga miracles na ginawa niya. Siguro start tayo sa senior high school kasi dito na parang nag-transition na yung life ko. Kasi before, nung bata ako, nabully ako. Tapos, eto na, parang simula na nagbabago ng senior high. I met my true friends na binigay ni Lord yung mga supportive friends ko. Tapos, doon na nag-gain back yung confidence ko. I tried different things. Doon ako nag-start mag-vlog. And then, nagsumali din ako sa pageant na hindi ko naman ginagawa before. Doon ko na-realize na, shucks, ang galing mo, Lord. Kasi di ba parang, pwede pa lang nga mangyari. Pwede pa lang na may nangyaring bad things sa'yo, pero hindi matutumbasan na ng good things na bibigay sa'yo ni Lord. Ang miracle na hindi ko din makalimutan talaga, ito, nung graduate ako ng senior high school, wala talaga yung name ko sa list ng with honors. And then, before the day, nag-announce yung prof ko na may manadagdag daw or may nabago sa list. So, ako, syempre may little hope, pero ayun nga, hindi din ako umaasa fully kasi syempre hindi ako masaktan. But then, I just prayed na, Lord, kahit anong result, please help me to have a grateful heart. Kahit wala din yung pangalan ko, okay lang. O at least makagraduate ako, diba? Tsaka, hindi naman dun mababasa yung verse ko kung wala man yung pangalan ko sa with honors. Okay lang, diba?
Then pagdating ko doon sa place ng graduation namin, pinapila ako sa with honors. So, di ba? Like, ang galing na parang last minute, parang tinetest ni Lord yung faith ko na, sige nga, tignan natin kung wala yung pangalan mo sa with honors ko, kung magpapasalamat ka pa rin sa akin, ganyan. Like, ang galing niya na nothing is impossible with Him talaga. Hindi niya lang yan ginawa once. Ginawa niya rin yan nung college days ko. Transfer ako, so yun na irregular ako sa school. Hindi ako dun nagsimula talaga na first year, ganyan. Then sabi nila pag gano'n, hindi ka na daw qualified magkaroon ng Latin honors. So, I accepted it kahit na, okay, parang medyo masakit. Pero, sige lang, go lang, di ba? At least makakagraduate, yun nga yung point dun. Biglang, meron pala nakalagay sa parang booklet ng school na pag 75% naman yung 75%, hindi ko sure, pero basta ganon, na pasok pa rin pala, may chance ka pa rin na mag-Latin honors. Kasi ang laki pa rin naman ng units kong tinake doon sa school ko sa present. Kaya siguro pasok pa rin na magka-Latin honors. And then, kapit na rin yung graduation ko bago ko nalaman yun, pero hindi na rin ako nag-expect. Chat ako ng administrator namin na I want to give this to you personally, tapos merong doon, may parang file. Akala ko nga mga photos lang yun nung graduation picture kasi ina-expect ko rin yun that day. Tapos pagka-open ko, gabi ko na-open kasi ayun nga, nakalagay na parang you're qualified to be a cum laude. Tapos ayun, grabe yung feeling nun. Ginising ko pa si mami gabi na like 11 PM ba, ganyan. Hindi ko napigilan eh. Dapat nga, nagsising ako na dapat talaga nag-video ako, ganyan. Kasi okay lang. At least, nakita naman ng eyes ko yung genuine reactions nila. Si daddy, si mommy, sobrang tuwa sila, ganun. Like, ang sarap sa feeling. Nothing is impossible with God. Pero hindi naging smooth din yung relationship ko kay Lord. Siyempre may mga time na parang hindi ko nagagawa yung responsibility ko. Kunyari, di ba, ang dami nating time sa isang araw. Pero minsan hindi ko pa nagagawang mag-rosary kasi yun yung lagi kong ginagawa or hindi ako nakakapag-devotion. Like sa dami ng oras sa isang araw na hindi naman din ako ganun ka-busy. Hindi ko pa nagawa, di ba? Yun yung mga lowest moments ko with God na natuwa ako kasi etong era ko ngayon, lately, ilang months na nag-gain back ko siya na madalas na ulit ako na ilang months na sobrang consistent araw-araw na kapag devotion ako, rosary, yung mga dapat kong gawin. Yung time ko na dapat kay Lord, nagagawa ko na talaga siya consistently and super nakakatuwa. And I'm so proud na sabihin na ngayon, ito yung era ko na sobrang dikit ako kay Lord. Na nakadepende ako sa Kanya. Na yung happiness ko, yung pagtakot ako, pag ina-anxiety ako, pag confused ako, lahat, sa Kanya na ako dumedirekta. Basta pag sa Kanya ka lumapit, alam mo kasing nakikinig siya, alam mo nandyan siya, kahit di mo siya nakikita, andyan siya, katabi mo siya, na pag sinabi mo na sa Kanya lahat, kakalma ka na bigla. Ang gaan na ng loob mo na hindi mo ma-explain. And I realized na, alam mo yung gigising ka lang sa umaga na, ang saya sa feeling na, Lord, thank you, ginising mo ako, ganyan. And this year in my life, sobrang saya ko na mahalin si Lord. Like, thank you God, I am able to talk to you, I'm able to love you. I love loving God so much. Talagang yun yung nagbibigay ng joy sa akin now, sa era ko, sa journey ko ngayon. Ang saya to have time with Him. And kahit na ang daming distraction sa mundo, pag focus ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, mas mataas siya eh. So kaya na yun, kaya niya harangan yun. Na pag focus ka sa Kanya, bibigyan niya ng peace yung puso mo. Kaya always trust God. I-priority niyo yung time with Him. Lagi kayong mag-pray. Lagi niyo siyang unahin pag may mga decisions kayo or nakakonfuse kayo or kahit ano. Kausapin niyo siya. Lagi niyong i-prioritize yung time with God kasi hindi niya kayo pababayaan. Kaya guys, kung nasan man kayong phase ng life niyo today, be grateful. Mas mag-focus kayo sa blessings na meron kayong
marami yan for sure. Wag niyo i-compare yung sarili niyo sa ibang tao, sa journey ng ibang tao. Kasi meron nga, kaya nga tayo may kanya-kanyang buhay para mag-focus sa atin. So, I hope na-enjoy nyo yung time with me. Sana may natutunan kayo. Sana na-inspire ko kayo, guys. And comment lang kayo ng mga topics pa na gusto nyo pag-usapan or mga contents na gusto nyo gawin ko. So, need na namin umalis. Magsisimba ba kami ngayon sa Baclaran. Thank you so much for watching. God bless and take care. Hope you enjoy your day. Always be thankful, guys. To be alive is a blessing. Bye!